Hi guys, good morning. It's been a week na no, na hindi tayo nakakapag-ride kasi sobrang sama ng panahon. Everyday halos umuulan no. Lalo na ngayon over the weekend. Although papalabas na yung bagyo pero panay pa rin ang ulan. So, dahil di ako makapag-ride, nag-decide ako na why not gumawa ng vlog. Pakita ko sa inyo paano ko mini-maintain yung cleanliness ng mga helmets ko. So far I have 7 helmets depende kung anong klaseng ride yung ginagawa ko. So nagpapalit-palit ako ng mga helmets and I'll make sure na yung standby helmet ko always malinis pag ginamit ko. No? Kasi alam niyo pagka kasi hindi natin nagagamit yung mga helmets natin, nagkakaroon kasi yan ng yung parang mold, no? Yung mga amag, lalo na pag nag-ride kayo minsan, lalo na yung mga may mga bends sa sa helmet niyo, may mga openings, no? Katulad nito, may mga openings diyan. Pag umuulan, pumapasok yung hangin diyan kung hindi niyo na i-close yung bends. Now, ang nangyayari diyan, over time, yung nakapenetrate na yung tubig dun sa loob ng pad. So, pagka nagtagal, bumabaho na siya. No? So, hindi man bumabaho yung inner pads ng helmet natin sa pawis natin, sa buhok natin. Pero yung nagpenetrate ng tubig doon sa inner pads ng helmet natin, yun yung nagkakos ng nagkakaamag over time ng ating mga helmets tsaka bumabaho. Siyempre, pag sinabi nating amag, bacteria yan. So, siyempre, yun yung iniiwasan natin. Now, may mga available vending cleaning machines na for helmet, no? I think it's okay. Price is reasonable. I think 100 pesos. Now, ang downside nun kasi, so normally kasi pag nakikita mo yun within 8 minutes, so nilagay mo yung helmet mo doon, pag tanggal mo malinis na, mabango na. Yun yung yun yung catch doon, mabango, no? Pero yung vending machines kasi hindi niya na-penetrate yung pinaka inner layer ng ating helmets, no? Like doon sa mga ilalim ng pads. Pinapabango lang niya, pero yung kung may bacteria man or kung mga amag, nandun pa rin siya. Hindi ko pa nasubukan, pero may nagsabi sa akin na nung nagpa-vending machine siya, pa-cleaning siya, tumagal naman within 1 day yung pagiging mabango. Pero after 2 or 3 days, namaho pa rin yung kanyang helmet. No? So siguro dahil hindi masyadong kasi in-expose lang yun sa chemicals yung ating pads at saka yung layer ng ating ng helmets, no. So kung di naman kayo nagmamadali, mas tipid pa at saka mas ikaw pa yung magki-care dun sa helmet mo, ikaw na lang yung maglinis, no. So yun ipapakita ko sa inyo. Magsasample ako dito sa aking isang open face helmet. Tatanggalin ko yung pads, i-hand wash ko yung mga pads nito. Nakalagay dito sa mga pads, minsan depende sa brand ng ng helmet ninyo kung pwede siyang i-washing machine. Kung i-washing machine siya, papakita ko sa inyo paano niyo siya mas mapoprotektahan kung washing machine. And kung mas better kung i-hand wash mo na lang siya. Yan. So pakita ko sa inyo. Isa pa pala, kung nagmamadali kayo, wag kayong gagamit ng mga ganito, yung Lysol, no, para lang sabihin mong maging mabango yung helmet mo, no, big no. Kasi itong Lysol, although disinfectant to, pero pag in-apply mo siya sa pads, no, nag-stay diyan yung chemical niya at least maximum 3 hours, no. Ikaw ba naman, siyempre lalagay mo sa ulo mo, especially kung wala kang ginagamit na hood, no. Kapit yung chemical sa buhok mo. So, wag na lang itong gamitin mo. Pinakamaganda kung nagmamadali ka, maglagay ka na lang muna ng hood, and then kung may time ka, i-hand wash mo yung pads, no, para mas okay. So, yun yung papakita ko sa inyo ngayon, guys. Yan, guys, start tayo. Anyway, kape pala tayo. Wow, makasta naman yung ulan, guys.
Binabati ko nga pala, shout out sa mga kasama natin sa Vespa Club of Lipa, no? Yan, hindi tayo makaride kasi muulan eh. Okay, so let's go. Pakita ko sa inyo ngayon paano, una, this is a open face helmet. Tanggalin ko tong visor, mamaya lilinisin ko siya. And then plano ko applyan siya ng rain repellent, and then dito naman sa inner layer ng visor ko lalagyan ko siya ng anti-fog, no? Yan. So guys, depende sa brand ng helmet ninyo kung paano tatanggalin yung visor, no? Kung hindi kayo sigurado paano tanggalin yung visor, mag-refer kayo sa user's manual nyo or mag-YouTube kayo. For sure may makikita kayo sa YouTube ng the same model ng helmet ninyo kung paano tanggalin yung visor, no? Before ko siya tanggalin, shout out ko lang na mas okay kung meron kayo nito, yung helmet holder, no? Para hindi siya dumidikit doon sa pinagpapatungan ninyo, para hindi siya magasgas, saka kahit anong angle hindi siya mabubuwal, no? Yan ang gusto ko dito sa holder na to. This is about like 70 pesos sa Lazada, no? Iba-ibang design pa, so ito lang pinili ko. Yan. O guys, tanggalin ko tong this is Noland brand ng helmet. So kung meron kang N21, ang pagtanggal ng visor nito is simply tatanggalin mo lang dito sa may pinaka side na to. Yan, naka-clip lang yan. Yan. Okay. So tanggalin natin yung isang side sa isang side pa. Yan. Set aside lang natin siya. Now, para hindi pa siya hindi pa siya matatanggal yung may lock pa tong visor na to. So dito sa inner controller, mo lang siya, yon. May lock siya dito, ipupull and ipupush mo. So push mo siya. Ayan, actually tanggal na yon. And then dito naman tayo sa kabila, push uli. Yan, tanggal na yan. Yan. Yan, tingnan natin siya. Set aside lang natin yan. Make sure na secure sila. Tabi ko lang itong aking taas. Yan. So next, ang gagawin natin guys ay firm na firm yung pagkakatayo niya, o kung meron kayong holder. Yan. So dito sa model na to, madali lang pagtanggal ito. Actually, nakaipit lang to. Wala tong masyadong like yung button na parang alam mo yun, yung butones tapos may lock siya. So depende sa ano yan sa klase ng helmet. Ayan, oh. Natanggal ko na siya. Dito naman banda. Ayan. And then hilahin. Ayan, medyo mahigpit siya sa unang tanggal niya. Okay, so I think yan, yun. Yan. So guys, natanggal na natin tong pads, no? So mamaya pakita ko sa inyo mga options kung paano natin linisin to. Okay, set aside ko lang siya. Now, as you can see, wala nang natira dito kundi yung pinaka inner layer niya na iipit between doon sa pinaka outer and pads, no? So kung halimbawa may mga helmet kayo na sa tingin nyo basa or may amag, no? Kuha lang kayo ng warm cloth, no? Then pupunasan nyo lang siya, and then kung meron kayong yung hair dryer, tapos hindi naman masyadong mainit, anuhan nyo lang siya, i-dryer nyo lang siya, no? Para mas matanggal yung pagkakabasa niya. Yan. So in this case sa akin wala naman, dahil standby helmet ko lang naman siya. Now, ang gagawin ko ngayon habang hindi ko pa nilalaban itong pads, ay i-workout ko naman itong pinaka outer layer. So guys, dito sa outer layer, depende sa helmet niyo. For example, kung nag-i-enduro kayo, sobrang talagang putik yan, hindi yan makukuha ng
pupunasan lang na ganyan. Pinakamaganda doon sa instance na may mga putik, no? I-ano nyo na, direct contact nyo na sa water, parang kinakarwas o hugasan yan. And then, malumanay lang na punas. Alam niyo na kung paano natin naalagaan kung paano mo inaalagaan yung motor mo, ganun din yung pag-alaga sa helmet mo, paghimas sa helmet mo. Yan. So, ganyan. So, since di naman masyadong madumi yung helmet ko na to, ang gagawin ko dito, punaasan ko lang siya ng konti para maalis lang yung alikabok. Kung sa tingin nyo may mga putik-putik dito, no, gamit lang kayo nung may mabibili sa Lazada yung detailing brush, no, yung gaganyan mo lang, konting sabon. Yan, actually kung sasabonin nyo siya, yung mild lang na sabon, although yung mga helmet naman natin may protection yan meron naman siyang like katulad dito may mga laminates yan. So hindi ako naniniwala na pag sinabon mo siya yung pintura niya maapektuhan, no. May siya, may protection siya actually. Katulad dito may laminates to, no. Yan. So guys, ang gagawin ko ngayon dito, gusto ko siyang applyan ng konting wax, no. So may mabibili kayo yung actually yung ginagamit sa pang-wax sa motor, pwede yan dito, no. Siyempre mild lang. Again, hindi ako naniniwala na pag nilagyan ng chemical, actually parehas lang yung kung anong chemical yung ginagamit dun sa vending machine. At least ito nakokontrol mo, no. Yan. So ang ginagamit ko dito, ito yung nabili kong ceramic coating, no. So actually, itong ceramic coating na to maglalast lang siya for maximum 5 days and then wala na siyang epekto. At least, pag in-applyan ko nito, alam mo yun, pagka naalikabukan, konting punas lang, tanggal na yung mga mancha, hindi masyadong kumakapit. So, yun lang ina-apply ko dyan. Yan. Yan. Medyo nakikita ko na yung diferensya, no? Yan. Play lang uli. Yan. Wow, ang bago Hindi ko naman siya talaga nagagamit talaga. Yan. Actually guys, iniisip ko maganda ring business opportunity. Kakalabanin mo yung vending machine, no? Kasi kung ikaw talaga rider ka, tapos mga helmet mo, mga branded, no? Dalhin mo na lang siya sa isang mabuting kamay na may passion sa pagra-ride, may pagkikare sa mga helmet, no? Siyempre, nasa mabuting kamay yung branded helmet mo, like Shoei, Bell, yan. Pero hindi mo yan lalagay sasalang basta-basta sa vending machine. So, iniisip ko maganda rin tong business opportunity, like helmet detailing cleaning services. Yan. Okay, tapos anong mga add-ons na pwede mong ilagay sa business na yan. So, pwede kang katulad nito, add-ons, let's say, maglagay ng tint. Yeah? Sinaisip ko, lagyan ng customized tint, o kaya anti-fog, and then rain repellent dito. So, dyan pwede ka nang sumingil ng 50 pesos plus yung base price ng cleaning dito, 100. So, meron kang 150. Ang gandang business opportunity, no? Makalima ka lang o 10, sabihin natin. Okay na sa isang araw. Pangdagdag income. Yan. Guys, minsan ginagawa ko, hindi naman nakakasama, no? Medyo binabap ko yan ng konti. Yan. Lalo na pag may nakita akong mancha. Yan, no? So, makakabili ka lang din sa Lazada nito, guys, itong pambap na to, iba-ibang actually siya nabalan niya. So, ito gusto ko pang finishing. Yan, no? Tapos, lagay mo lang kung may drill ka ba, battery operated na barena, or meron naman nabibili na
na mas maliit na actually pang pambap talaga, battery operated na pambap. Yan guys, oh, lumabas na yung pagkapulan niya. Yan. So guys, mamaya pakita ko sa inyo yung paano ko linisan yung inner pads and then yung paglinis ng ating visor, no. So ayan guys, so ganyan lang tayo mag-alaga ng helmet natin. Yan. Hi guys, so dito naman tayo sa ating pads, no. Pakita ko sa inyo paano ko nililinis yung pads ko. Yan. So yan, wash natin siya. So ito yung gagamit ko. Kung yung ginagamit sa damit actually, pero konti lang lalagay ko. May kasama na din tong parang pampabango, parang yung Downy. Yan, lagay ka lang siya dyan. Oh guys, nakita ko na yung pang itim mo. Yan. Gulayin lang natin ng konti. Yan. Then yan lang natin siya, tender loving care, di ba? Yan ang hindi ginagawa ng vending machine. Yan. Yung tender loving care. Paano mo nilalaban yung brief mo? Joke lang. Yan. Oh, hindi naman masyadong kailangan natin yung talagang yung hand wash eh. Yung alam mo lang, yung matanggal lang yung kapit ng mga dumi na namuo sa overtime, no? Dito, ito yung sa pinakailalim kasi dahil pag binukas natin yung vent ng ating helmet, dito sumisingit yung mga alikabok eh, lalo na pag long ride ka. Ayan. Kung may brush ka, okay lang din, brushin mo yung mga na to. Ako, kamay lang. Okay na yan, kamay. Ayan. Guys, dito ko, itim no. Ang itim mo. Grabe oh. Ang itim ng ba, yung vending machine, di naman nagbubuga ng tubig yun eh. Chemical at hangin lang yun eh. Di ba? Ito, tingnan mo naman. Tanggalin ko na. Lubluban ko na to. So parang pag naglalaba, inaano mo na sa tubig. Pagkatapos, ayan. Ako ko na. Ayan. Then, babanlawan na natin. Ayan. Pwede rin yung warm water kung sa tingin mo yung actually meron dito yan nakalagay sa mga label nito, yung temperature, pero meron mga branded yan, meron yan mga temperature lang na pwedeng i-apply sa cloth ng ating ito, katulad nito removable, washable, yan nakalagay dyan. Tapos wala siyang nakalagay na na kung anong temperature. So siguro okay na to. Hindi naman tayo nagmamadali. Ito pala guys, pagka patituyuin natin to, ako normally hindi ko direct sa sunlight nilalagay kasi ayokong kumupas yung yung cloth. So yung tama lang, sakto, parang air dry lang, no? Basta hindi siya yung pagkatuyo tapos mababasa ulit. Ano ba tawag doon, yung makukulog, amoy kulog yung kasi sa mga damit ganun din. Pwede rin siguro pagkasampay mo medyo nasa init tapos tatanggalin mo din. So kung paano mo pinoprotektahan yung mga Louis Vuitton mo, Louis Vuitton na t-shirt, no? Ganun din yan. Yan. So hayaan ko lang siyang yung tubig niya. Yan din, sampay ko na lang siya. Yan. Yun guys, habang pinapatuyo ko yung pads,
So gusto ko sana lagyan, pakita sa inyo yung ano, pag-apply dito ng rain repellent tsaka anti-fog. So sa pag-apply ng rain repellent, parehas lang to yung nina-apply nyo sa windshield ng sasakyan, no? Yun yung ginagamit ko, yung Rain X, no? So make sure lang na bago nyo siya sprayan nun, malinis tong ano nyo, malinis na tong visor nyo, no? So unfortunately hindi ko makita yung aking rain repellent, so hindi ko siya mapapakita sa inyo. Yan, so ganyan lang guys, madali lang. Ayaw pa na kahit pa paano may natutunan kayo, although siguro ginagawa niyo na, pero it's good. Tayo na yung mag-take care ng ating helmet, no. Now, mayroon akong isang ginagamit na product dito na pagka after ko ma-apply, malaban yung pads ko at naikabit ko, nilagyan ko lang siya ng konti itong foam fresh, no. Pero kung okay naman kayo dun sa amoy na nung paglaban ng ano nyo, ng pads ninyo, okay na rin, kahit wag nyo nang lagyan ito. Pwede rin siguro pagka yung tinatamad kayong laban muna, ito pwede ito. Mas okay ito kaysa doon sa ano ba yung pinakita ko sa kanyo kanina, yung air freshener, no. Yung Lysol. Ito pang ano talaga to, pang helmet talaga to. And then i-apply nyo lang doon sa foam, no. Next time guys, papakita ko sa inyo naman yung paglinis ng may intercom, no. Kasi ito yung medyo complicated kasi may mga wiring to sa loob, no. At take note, yan ang wag na wag nyong dadalhin sa mga ganitong helmet na may intercom sa mga vending machine kasi lulusawin ang vending machine nyo yung mga wirings na nasa loob sa init na ina-apply ng vending machine. So, yun lang for now. Ingat sa pag-ride. Thank you.